Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. So, ang topic natin for today's reflection o ang mabuting balita sa araw na ito. Naranasan niyo na po ba na nang minsan sa sitwasyon na wala tayong choice, no? Kundi tanggapin na lang. Kumbaga sa isang banda, no? Kumbaga na corner na tayo o kaya dead end na tayo sa mga problemang kinakaharap natin o yung sitwasyon po natin, no, sa ating buhay. So itong kwento na to, no, na popular po sa Biblia, itong panahon ni Moises na kung saan, 'di ba? Na pagkatapos ng mailabas ang mga Israelita sa Ehipto, no, para dalhin sa Israel, pagkalabas po nila tapos nagkataon na nasa harap na sila ng Red Sea o yung dagat. Kaya kumbaga kung titignan mo, no, habang naglalakad sila at dumarating naman yung mga sundalo o militar ng Ehipto, no, talagang wala na po silang magagawa. Kumbaga dead end na, dagat na yan, hindi na sila pwede sa kaliwa, sa kanan, lalo na sa likod dahil paparating na yung mga sundalo ng Ehipsyo, no, para sila ay patayin. Kaya marami sa kanila nagreklamo, di ba? Sabi nila, nilabas na ba kami sa Israel? No? Sinisisi pa nga itong si Moises dahil napipressure na nga. Nilabas mo kami sa Israel para patayin lang, no? Para mamatay lang dito sa harap ng dagat, di ba? Parang sa buhay po natin, no? May kinakaharap tayong problema sa likod, sa kanan, sa kaliwa, puro pressure na lang po, no? Ang nararamdaman natin o nararanasan natin sa ating buhay. Katulad halimbawa ng financial pressure o kaya yung relationship pressure o kaya yung pressure sa karamdaman. Di ba? So marami pong ganong sitwasyon na kinakaharap natin. Kumbaga, halimbawa sa karamdaman, di ba? Na nalaman mo sa doktor na may taning na ang iyong buhay. So parang ganun na rin, no? Parang na-corner ka na rin, wala ka na rin magagawa. Para bang ganun ba talaga, no? Na yun na lang din ang pupuntahan at pupuntahan mo. Dahil sa kaliwat kanan, pressure sa ating buhay. Pero sabi ng ating Panginoong Jesus, nandun na sila sa harap ng Red Sea, no? O ng dagat. Ang sabi na, huwag kayong matakot. Di ba? Huwag kayong matakot dahil may gagawin akong paraan. Hindi ko kayo pababayaan at ililigtas ko kayo. Yan po yung firm, no, na talagang sinabi ng ating Diyos kay Moises. Kaya kumbaga yung kanilang mga takot, yung kanilang mga lalahanin, yung kanilang kinakaharap na kumbaga corner na sila, dead end na, pare-pareho na silang mamamatay. Diba? Subalit binigyan sila ng pag-asa. Nasabi ni Lord, akong bahala sa inyo, may gagawin ako. Hindi mamaya, hindi bukas, nauna. Kumbaga, ngayon na, kikilos na siya. Kaya nga, di ba, nung nagkataon na nga yun, di ba, tinaas na ni Moises yung kanyang tungkod. Sabi sa Exodus 14, verse 14 to 14, ang Panginoon ang nakikipaglaban para sa inyo. Hindi nyo na kailangang makipaglaban pa. So, doon po sa kwento, no, wala na silang ginawa. Binigyan na sila ng daan sa gitna ng dagat, no, na kung titingnan natin, napaka-imposible na pong mangyari yun. Nahati ng dagat at tatawid sila. Subalit hanggang ngayon, yung kwento ng Red Sea ni Moises ay nananatili pa rin. No? Pinagkukwentuhan pa rin, popular pa rin hanggang ngayon, lalo na pag dumarating, no, yung Semana Santa, lumalabas po yung mga ganong palabas, no. Kaya yun po, no, ano man ang sitwasyon natin, minsan yung kinakaharap natin, siguro minsan dinala tayo doon, no, sa sitwasyon dahil may purpose din, no, para siguro para lalong tumibay ang ating pananampalataya, na mapagtagumpayan natin, no, yung mga kinakaharap natin mga
suliranin. Bagamat imposible nga, kagaya na nangyari, no? Kaya sa mga Ehipsyo, no? Sa mga Israelita, ay nagtiwala sila. At sumunod, no? Itong si Moises, sumunod sa utos ni Lord. Kumbaga, naging obedient siya sa kanyang responsibilidad bilang leader nila, no? Lahat ng Israelita. Imagine 2 million po yan, no? Naging leader tong si Moises. Kaya kumbaga, yung himala, no, na nangyari sa kanyang panahon, dahil hindi lang basta himala ayun, dahil meron silang aksyong ginawa, naniwala siya, nanampalataya, at sumunod. Kaya nakatawid sila sa dagat. Na kung saan ay corner na nga, dead end na nga, wala na silang magagawa sa kalagayan yan. Pero, iniligtas sila ng ating Diyos. Kaya sa ganun din po sa ating buhay, lalo na sa mga kapatid nating nanonood sa ating vlog, na may problema sa karamdaman, financial at relasyon, sabihin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung kayo maniwala, magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun di pagkakalob sa iyo sa tamang panahon. So, tayo po manalangin, Lord, bless po mga kapatid namin nanonood sa aking vlog na may problema sa karamdaman. Ipuhin niyo po ang inyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po. Tanggalin ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung yung loloobin. At ganoon din po sa mga pamilyang nasisira o nawawalan ng pag-asa, nako-corner, na-dead end na sa kanilang problema. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na lalong manampalataya sa iyo at kumapit sa inyo. Ganoon din po sa financial na kailangan namin lahat, Lord. Lalo na po mga kapatid namin walang-wala talaga. Na ultimo pambili ng 1 kilo lang ng bigas. Yung problema pa, pambaon ng mga bata, kung ano ang may provide nila. I-bless niyo po ang aming pangailangan para sa aming mga pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Lahat ng ito iniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Thank you very much for God first.